Ano ba si, si Ayesa? Dyson? Sir. Okay, so will you enumerate those 6 dimensions of health? Sir. Tungkol physical health, social health, spiritual health, mental health, environmental, at intellectual po. Emotional yata yung nakalimutan mo. So intellectual tsaka yung mental is pares lang yan. Okay? So again, so the 6 dimensions of health is yung physical health, social health, mental health, emotional health, environmental health, and moral, spiritual health. Okay? So ito yung mga dapat nating saalang-alang or tingnan yung sarili natin kung nakaayos ba yung ating 6 dimensions of health. Sa isa lang dyan ang mawala, so we consider na hindi na kayo totally fit. Okay? So ano pa yung na-discuss natin sa health last week? Bago tayo mag-diretso. So yun lang ba discuss natin? Ano pa? Kung naalala nyo? So lesson 1 lang yun. Nakatatlong lesson tayo ng last week. So ano pa kaya na-discuss natin nung isang linggo about sa health? Oh, anyone? Anybody? Who wants to answer? Nag-recall pa lang tayo. Peho. Health habits po. Okay, so health habits. Ano ba yung mga health habits? So, ayan. So, yung last week, so discuss natin yung health habits. Ito yung mga dapat nating ugaliin or gawin para sa bawat dimension sa'yo para ma-maintain yung pagiging healthy. Opo. Okay, so ano naman yung lesson number 3? Yung huling na-discuss natin sa health. Anybody wants to answer? Change in different dimensions. Okay, so changes in different dimensions during adolescence. Okay, so discuss natin yung iba't ibang klase pagbabago sa adolescence kasi sa time nyo yan, nasa edad nyo, yan yung transition na kayo ipapunta sa pagiging teenager o tinatawag na adolescence. So wala pa kayo eksakto doon. So andun pa lang kayo sa transition. Kaya marami kayong mga changes na pwedeng maramdaman, makita sa inyo doon sa 6 na dimensions, hindi lang sa physical. Okay, so nagbabago rin ang social, ang mental, pati na rin hanggang sa environmental health or moral spiritual. Okay, so yung mga discuss natin last week. So ngayon, meron ulit tayong 3 lessons na i-discuss ngayon sa health. So, umpisa natin. So, ready na ba? Opo. Okay, so let's start. So, natapos tayo sa lesson 3 last week. So, ngayon ay lesson 4 naman tayo. So, ayan. Nakita na ba? Okay, so, pakibasa nga, Faith. Yung title ng lesson natin ngayon, lesson 4, Faith. Ano, wala. Sige, ikaw na lang, Lance, o Bar. Lesson 4, Health Appraisal and Screening Procedures. Procedures, okay. So, health appraisal and screening procedures. So, ano kaya yung mga di-discuss natin dito? Ano sa tingin nyo? Ano kaya? Ano kaya yung mga nilalaman ng lesson na to? Any idea? Pospos, any idea about sa health appraisal sa lesson na to? Ano kaya tungkol kaya saan to? So, Pospos, ano kaya sa tingin mong madi-discuss natin dito? How about Kina? Tingin mo, tungkol saan itong mga to? Ano kaya madi-discuss natin dito? May mga sakit po, kunyari po acidic. Okay, so mga iba't ibang klaseng diseases. Ikaw, ano? Ligon. Aligon? Sir, yung mga sakit po sa eyes, sa ear, sa nose, throat, heart, lungs, ganun Okay, po. so yun,
tingnan natin kung ano kaya ang lalaman ng lesson na to, kung tama ba yung mga sinabi nyo. So from the name itself, title itself, health appraisal and screening procedures. So health appraisal and screening procedures. So let's see. So ayan, pakibasa muna. Buhay, hindi ba si Buhay? Dave? Ikaw na lang, Shera, Bakul. Pakibasa. Holistic health can be achieved by practicing good health habits and submitting yourself to different screen tests. Okay. So, holistic health. Para yung holistic health nga, yung anong dimension, sabi, ma-achieve daw natin ma-achieve natin yung anim na yon ng tama sa practice or sa paggawa ng mga tinatawag na good health habits. Okay? So, yun discuss natin last week, yung health habits na dapat ginagawa doon sa anim. And, kaso may end daw, hindi lang yun lang dapat. Sabi nga dyan, submitting yourself to different Screen test. screening test. So, ito ang i-discuss natin ngayon. Mga iba't ibang klaseng screening test na dapat ay nag-undergo kayo para ma-check kung healthy ba kayo or meron kayong problema sa katawan. Okay? Ito. Ayan. Ito yung mga discuss natin. Yung mga iba't ibang klaseng health screening test. Okay? So, ayan. So, ito. Meron tayong di-discuss dito na yung meron sa school, meron sa community. Ito ay merong iba't ibang klaseng health screening test na pwedeng gawin ng mga professional, pwedeng kayo lang, or kumbaga sa school or sa community, sa mga barangay. Okay? So ito number 1 tayo. So nahati siya sa 3 column. So merong screening test, yung pangalan, medical exam. Okay? So yung procedure na yung mga dapat gawin. Then yung mga equipment na kailangan. Okay? So number 1 tayo is yung tinatawag na medical exam. O, sino yung mga nakaranas na ng medical exam? Sir Ligon. Okay. So saan? Sports po. Sa sports. Okay, so kailangan talaga yan, medical exam. Sino pa yung mga naka-experience ng medical exam? Sir, ako. So, bakit? Saan? Sir, yun? yung sa basketball, yung kailangan pong mag-ano. Okay. So, kailangan talaga sa sports yan. Hindi kayo papalaroin nang hindi kayo nag-undergo ng iba't ibang klaseng medical test or medical exam. So, sabi nga dyan, thorough physical examination. So, physical examination niya, walang ibang dapat gumawa nito kundi physician. When we say physician, sige, basahin natin yung procedure. Number 1, letter A, go to clinic and see a physician. When we say physician, ito yung mga doktor. Mga doktor, okay? So, ang nurse, so nag-a-assist lang sila sa mga doktor, sa mga physician, pero hindi talaga dapat sila ang nag-check. Okay? So, ayan. So, nagme-medical exam sa atin ay mga physician or we call it doktor. Okay? B, basic medical check-up covers the measurement of, ito, yung mga dalasang kine-check sa medical exam, physical exam. Yung blood pressure or BDBP. Okay? So, heart rate. So, kine-check yung, tinuruan ko na yung kumuha ng heart rate, di ba? Then letter C, further medical examination will be done if there is needed kung kailangan. Okay? So, ayan. So, pamilya naman kayo dyan sa screening test na yan ng medical exam. Okay? So, next, number 2 tayo. Height taking. So, nagawa niyo ba ito sa PE? So, a process which you intend to measure your height. Okay, so, bakit kailangan na malaman niyo yung height niyo? Bakit kailangan maging aware kayo sa height niyo? Any idea kung bakit niyo kailangan sukatin pa height niyo? Sir, ako po. Sino yun? Sige, Kian. Tingin mo, bakit kailangan? Yung pag ano po, yung pag matimbang ka po, pero yung height mo naman po, mataas ka po, yun po, parang ano rin siya, normal. Okay. Tapos pag naman po yung height mo po, parang nagiging obese, ganon. Okay, so ayan, so very good. So dapat kasi ang height nyo, yung mali. So yung bigat nyo, yung weight nyo ay nakabatay sa inyong height. Okay?
So, hindi naman pwedeng mag-adjust yung inyong height. Hindi mo kayo pwedeng magpatangkad, magpaliit. So, ang magagawa nyo lang ay mag-reduce or mag-gain ng weight, ng bigat. Okay, so kaya nga discuss natin yung BMI, kung naalala nyo sa PE, na meron dong classification kung kayo ay nasa normal status. Okay, so merong underweight at meron din namang overweight, obese or yan. Okay, so kaya dapat importante na aware din kayo sa height tsaka weight nyo. Okay, so ito, hindi ko na discuss yung procedures, alam niyo naman niya kung paano kunin yung height. Okay, so dapat pag kinukuha yung height ay bawal yung hanggat maaari ay nakamedyas lang or nakayapak. Okay, so ayan, at hindi kasama yung buhok. Baka yung mga lalaki nakataas yung buhok. Kung hindi sinasama yan, dapat ay hanggang dito sa scalp. So ayan, na hanggat maaari yung susukat sa inyo is mas matangkad sa inyo, kaya naman ay pwedeng tumuntong para magkata yung pinakataas. Okay, so ayan. So ayan, meron pwedeng gumamit ng tape measure, didikit sa pader, pwedeng ruler, kaya naman yung meter stick. So number 2, weight taking, kasama na yan. Okay, so ayan, weight taking, so ayan, kasama na rin dyan sa pag-compute ng BMI. Dapat kayo ay aware kayo sa inyong weight. Okay, kung mabilis ba ang inyong pag-gain or bigla o gumagaan kayo. Pag gumagaan kayo, medyo meron kayong problema sa gano'n or meron kayong hindi tamang nangyayari sa katawan. So, procedure, letter A, remove your slippers or shoes o lahat ng mga bigat sa katawan. Okay, so yung mga cellphone, yung mga jewelry, yung mga kwintas, so dapat tinatanggal yan. So sa sports nga, kapag sa sports, pag tinitimbang, yung lalo lang sa mga boxing or mga contact sports, yung mga boxing nga, yung mga ganyan, halos mag-brief pag kinikilo. Iba, nakahubad pa nga talaga para walang dagdag or bawas sa kilo. Okay? So ayan, weighing scale. So ito yung weighing scale or ito, bathroom scale tawag yan. So ayan, kung wala kayong ganyan, anong gagawin nyo? Kung wala kayong ganyang kiluan sa bahay, anong kailangan nyo? So kayo pwede pumunta para malaman yung height nyo, yung weight nyo. Or... Sa center po. Okay, so ayan. Kaya nga meron tayong barangay health center para sa mga ganitong klaseng bagay. Okay, kung wala kayong kakayahan na makabili ng sariling ganyan, so pwede kayo pumunta sa barangay health center or kung meron na tayong pasok, pwede sa school, sa clinic, or sa mga teachers, meron ganyan lagi. Okay, so yun. Then, number 4, vision test. So, sino na nakapag-vision test sa inyo? Meron ba? Meron po. Sa ano? Saan? So, nag-undergo ka na ganyan? Sa sports din po, nung medical. Sa sports din. So, meron kayong vision test na sa sports. So, ano bang sports nyo? Volleyball. Sa volleyball, pinagganyan din kayo. Okay. So, vision test. So, syempre, it checks the different function of the eye. Okay. So, procedure niya, syempre, walang ibang pwedeng gumawa niyan, kundi yung ang tawag sa doktor sa mata. Ano? Ang tawag niyo sa doktor sa mata? Optica, no? Ophthalmologist. Okay? So, ophthalmologist yung tawag sa mga doktor sa mata. Okay? So, ito, Snellen chart. So, ayan. So, ayan. This is usually done along with the examination with complete apparatus to test that check the health of the eye. Okay? So, ayan. So, importante, isa sa pinaka-importante yung vision nyo. So, ako, konting lang sa mata ko, talagang pupunta agad ako sa ophthalmologist kasi nakakatakot na yung pagmata na yung may problema. So, nung last time kasi ay yung disinfect ako ng room, yung mga sa school. So, yung mata ko parang na-irritate dun sa yung ilaw na lumutang yung UV light.
Okay, so medyo na-irritate yung mata ko doon. So, kinabukasan po agad ako sa ophthalmologist. Okay, para ma-check. So, minor problem lang na yun. Okay, so ayan. Then, number 5, ito sa mga girls. Okay, so yung breast self-examination, number 5 to. So, ito, baka hindi nyo pa natatry ito, girls. Yung meron tayong tinatawag na breast self-examination. Okay, ito ay sa mga babae kapag kayo ay nagde-develop na ng breast or yung mga dibdib nyo. So, ginagamit yan. So, pakibasa nga yung description sa baba na number 5. Raisa? Saan po, sir? Sa baba itong number 5. Ito, a technique. A technique which allows an individual to examine her breast tissue for any physical or visual changes. Okay, so yan. So when we say breast self-examination, ito yung isang technique ng isang babae para ma-check nila kung meron bang pagbabago sa kanilang breast nga, sa itsura, o kaya naman sa tissue or kumbaga sa yung texture. Okay? So bakit ba kailangan magganyan pa? Para malaman nyo kung nasa normal ba yung inyong pag-develop ng breast. Sir Ligon. Okay? Oh, bakit, Ligon? Ligon po. Ah. Kasi po, minsan po may nauuwi po sa cancer. Okay, so very good. So, yan nagsisimula yan, yung mga kakaibang bukol or matitigas na parte ng breast nyo. Diyan nagsisimula yung breast cancer. So, syempre, sabi nga nila, yung mga cancer na yan, para sa mga halaman. Or parang puno na dapat maliit pa lang, tinatanggal na. Kasi pag lumago na, para na yung puno, mahirap na yung tanggalin. Kaya dapat, simula pa lang ay na-check na. So, yung mga bukol-bukol na matitigas sa parte sa inyong katawan, dapat aware kayo dyan. So, meron, ito ilan sa mga steps. So, ayan, girls, pwede kayong humiga. Sabi nga dyan, lie down on your back and place your right arm behind your head. So, yung right arm, lalagay nyo sa likod mo pag nakahiga kayo sa may ulo. And then, use your finger pads. So, yung middle fingers. So, ayan. So, parang kinakapa-kapa nyo, circular motion yung part ng breast nyo kung meron bang matigas na parte. Okay? So, ayan. So, ayan. Kung meron matigas na parte, so, obserbahan nyo muna. Then, pangalawa, itong letter B, so, move around, sabi nga dyan, move around the breast up and down. Ito naman, yung parang sa picture. Okay? So yung sa middle finger, pati yung dalawa sa gitna. So, up and down. Okay? Kung kanina ay circular, so, yeah, ito nakatayo na kayo dyan. So, up and down naman. Okay? Then, pangatlo, so, ayun, ganun din. So, repeat examination sa kabila naman, sa left breast. So, parehas. And then, letter D, while standing in front of a mirror. So, kadalasan ginagamit niyang pagkaligo. Nagawa pagkatapos maligo, tatayo sa harapan ng salamin. Then, with your hands, so ayan, kamay, pressing firmly down to your hips. Ayan. So, yung parang gagantuhin nyo yung bewang nyo, hilahin nyo pababa. Kaganyanin nyo. Okay? So, titingnan nyo kung parang nagbabago ba may pagbabago ba sa kulay. Halimbawa ay, or sa shape, halimbawa ay namumula or kung ano man, or pero nangingitim, so pag ganun. Okay? So, ito ay hindi yung agad-agad na meron kayo napansin na kakaiba sa katawan, kung target kayo sa doktor. So, ang una yung gagawin, pag meron kayo nakitang hindi dapat makita sa or tingin nyo hindi normal, obserbahan nyo muna ng mga ilang araw or mga 1 week. Kapag hindi nawala, so try nyong kumausap sa kapatid nyo, sa ate, sa nanay, or kung sino mang pagkakatiwalaan nyo, ba sa classmate nyo. Tanungin nyo kung sila ba ay meron din ganun. Kung wala naman, or kung meron naman, edi normal yon. Okay? Pero kung marami na kayo natanong, wala silang ganun, so tanong nyo muna sa magulang nyo, then kung normal ba yon, then kung
Kung sa tingin nyo ay hindi naman normal na magkaganyan, may ganung parte na matigas sa katawan, so ayan, consult nyo muna sa magulang, then tsaka kayo magpasama. Okay, sa mga magpa-check up, pagpasama kayo magpa-check up sa physician or sa doktor para malaman nyo kung yan ba ay normal o hindi. Okay, habang bata pa kayo. So ayan. Kasi sa ganyan, lumalabas yung mga ganyang klaseng bagay sa edad nyo. Okay, sa transition ng pagdadalaga or pagbibinata. So ayan, sa health screening test or sa breast self-examination. Okay? So number 6, scoliosis test. Ano ba yung scoliosis? Any idea? Ano yung pagkakaintindi niyo pag sabing scoliosis? Wait. Sir, sa ano po? Yung sa likodan po Sir. na... Okay. So tama. So when you say scoliosis, ito yung defect structure ng inyong vertebrae or ng backbone. Okay? So nababago tuloy yung posture. Minsan nangyayari yan kapag sobrang bilis pagtangkad o kaya naman nasa lahi na, kaya naman mali yung positioning. So pakibasa nga yung scoliosis test para natin malala ano yung ibig sabihin nun. Pakibasa, Giancarlo. Basta Gian. Sige, ikaw na lang, Jasmine. A test to detect structural or functional scoliosis. Scoliosis is a condition in which the spine curves to the side. It affects girls more often. Okay. So, when you say scoliosis, ito nga yung condition ng spine or ng spinal column. Yan yung buto sa likod. So, maraming klase ng scoliosis. Merong pa S, yung sa likod. Merong pa C. Okay? So, merong mga ganyang klaseng scoliosis. So, kadalasan nga daw, ang scoliosis ay kalimitan nangyayari sa mga babae. So, paano natin malalaman yan? So, ito yung procedure. So, meron tayong tinatawag na forward bend test. Okay? So, ito, kailangan nyo dito ng ng kapartner na titingin sa inyo. So, ang gagawin nyo, ito muna, tatayo lang muna kayo. Ito nasa picture. Okay? Nakatalikod kayo dun sa pwedeng kapatid nyo or ate nyo or sa kuya nyo. So, bebend nyo lang yung, yung waist nyo. Ito. Then, kumbaga parang ibebend nyo lang, parang abutin nyo yung sahig. Pero hindi kayo hindi nyo ang kamay, so i-close yung kamay nyo, then parang bebend kayo, parang kayong abutin yung paa nyo, pero hindi na isasagad. Okay, so tatalikod lang kayo. So ito yung magiging itsura ng likod nyo. So kapag yung partner nyo ay pantay yung kanilang shoulder, okay, pantay ito, ibig sabihin normal yung spine. Pero kapag ganitong itsura, ayan, medyo mababa yung kaliwa kumpara sa kanan, so merong problema yung inyong spine. Okay? So, hanggat maaari ay i-check nyo na agad yan, ipa-check nyo na agad sa kasama nyo kung normal ba. So, ang procedure niya ay kapatuwa yung ibang picture para mas makita niya. Wait lang ha. Ayan, ito, yung position. Para kayong dadive. Para kayong dadive sa swimming pool. Okay? So, ito,
bebend lang yung likod niya para kay Daddy simple, pero ganyan lang yung tsura niya. Ito yung likod niya. Okay? So ito, kapag hindi pantay, so merong problema yung spine. Okay? So ayan, ipacheck niyo sa mga pinsan niyo or sa kapatid niyo pag gumanyan kayo sa harapan nila, and then ipacheck niyo yung inyong rib cage. Actually, makikita lang dyan yung likod na nakaganon. Ito lang, hindi talaga balikat, makikita dyan. Ito yung parang yun siya. Okay, so kapag hindi pantay, so ayan, kasi habang bata pa kayo, para makorek na agad. Okay? So ayan. Forward bend test ang tawag dyan. So, balik ko na doon sa PowerPoint. So, next tayo sa hearing test. Okay, so sa inyo, may nakapag-undergo na nito? Hearing test, so wala pa. So, hindi man talaga ito usually ginagawa sa mga students. So, nangyayari lang kapag medyo sumasakit yung tenga or meron nagka-problema sa pandinig, so bibihira yung mag-undergo ng hearing test. So, ang hearing test, syempre, from the name itself, so detecting one's hearing capability. Okay? So, ayan. If you have trouble in hearing other sound, bawa di yung marinig, okay? So, parang humihina ang pandinig at ang kadalasang medyo nabibingi, sila yung malalakas yung boses. Kaya akala nila ay hindi nila na masyadong naririnig yung sarili nila, akala nila mahina pa yung boses nila, pero pahiyaw na pala sila kung magsalita. Sila yung mga merong diferensya sa pandinig. Okay, so syempre akala nila ay mahina boses nila, so kaya kung magsalita sila ay, parang ang lakas ng boses. Okay, so yun yung kadalasang may problema sa pandinig. So equipment, audiometer, so wala tayo niyan. So sa mga physician lang meron yan. Okay? Then number 8, dental exam. Ito, dental exam. Sino ba? Ever since. So lahat ba nakapag-dental exam na? Opo. Okay, so importante kasi yung dental examination na yan. Syempre, dental exam. To check up your teeth and gums. So, yung dental exam ay dapat nagpapatest kayo niyan or pumunta ka sa dentist at least once, kahit nga once a year lang, okay na. Okay, pero, ayan. So, procedure, go to a dental clinic. So, yeah, syempre, hindi ko nasabihin yung procedure. So, okay, mag-dentist-dentisan. Yung iba kasi, pag sumasot ng ngipin, ewan ko lang kung may bago sa inyo yan, binubunot mag-isa. Pero mang ganon sa inyo, binubunot mag-isa yung ngipin pag sumasakit. So, yung, ayan. Siguro naman, lahat ng ngipin nyo ay hindi pa naman siguro permanent yan. Ewan ko lang din. Okay, so sabi nga dyan, go to a dental clinic and have a teeth check by a dentist. And if you experience sharp shooting pain, sobrang sakit, so pag kumakain or spot discoloration, yung nag-iiba yung kulay, parang sobrang ninilaw or nangingitim, nagiging brown, or yan. Or if you find it impossible to drink hot or cold drinks, meron kasing ganyan minsan na kapag umiinom ng sobrang lamig, parang nangingilo, o kaya naman ay kapag sobrang init naman, parang ayan, hindi kayo makainom kasi nangingilo kayo. Okay, so ayan. Next tayo. Wala na pala. So, alin sa mga 8 yan yung na-experience mo na ikaw, Abigail? Yan ba sa Abigail? Nandito po. Okay, so ano na yung mga na-experience mo dyan, itong dental exam? Kapag ganyan ka na? Apo. Hearing test? Nakapagganyan na din po ako. Nakapag-hearing test ka na rin? Scoliosis test. So mamaya try mo to, ha?
Itong breast self-examination. So, try nyo rin yan, mga girls. By the way, dagdag ko lang sa breast self-examination sa boys. Boys, makinig kayo. Boys, kayo ay papamukulan din or pinapamukulan din ng lalaki. Okay? Baka magulat kayo. Merong makapa kayo, matigas sa breast nyo, boys. So, okay, matakot. Normal lang yon. Mawawala din yon. Okay? So, boys, pinapamukulan din kayo. So, vision test. Ayan. Okay? So, ayan yung mga iba't ibang klaseng screening test na kailangan nyo mag-undergo para ma-check kung kayo ba ay nasa healthy pa yung inyong physical health. Okay? So, ayan. Yung ilan lang yan sa mga screening test na dapat nag-undergo kayo. Okay? So, ayan. Yan yung lesson number 1. So, mamaya ko na papakita yung i-explain yung mga sasagutan nyo. Punta na agad tayo sa lesson number 2. Lesson number 5 pala for yung kanina. Okay, so paibasa yung title. Casey, hindi pa si Casey? De Ocampo? Sir, wala. Sa De Ocampo. Okay, so ikaw na lang, Robert. Paibasa yung lesson number 5, Robert. Igwis. Baka naglalag lang. How about Sir Digon. Lakbayo? Hindi pa ba si Lakbayo? Baka wala na itong mga to. Baka naka-login lang. Tapos umalis na. Ano pa ba si Daniel Lakbayo? Okay, basa? Kaya magsasagot ng mga to, yung mga tinatawag ko. I-remove ko kaya to sa Google Meet. Hindi ko alam kung nandiyan pa ba itong mga to. Lakbayo. Sige, ikaw na lang, Casey. De Ocampo, pakibasa yung ating lesson number 5. Health service in school and in the community. Okay, so health services in school and the community. Okay, so ayan na, hindi ko natatanong kung sa tingin yung mga nilalaman nito. So ang tatanungin ko na lang sa inyo ay ano na yung mga na-experience nyo, ano ba yung sa tingin nyo, alam nyo, yung alam nyo health services na ino-offer ng school, sa school o kaya naman sa barangay o sa community. Ano nakikita nyo na ginagawang health services nila? Feeding program. Feeding program, okay? So tama rin, ano pa? Sa purga po. Ganun. Purga. Saan yung purga? Si school? Okay. Pupurga. So, okay. Very good. Ano pa? Sir, yung nagtuturok po ng vaccine sa breast cancer. Okay. So, yung iba't ibang klaseng vaccination. Ano yun? Sa school or sa School po. barangay? School Sa po. school. Okay. So, ano pa? Sir, kapag po tinitingnan po yung height tsaka yung weight, Sino yung nagaganon? sir, bias po. Sige. Okay. So, yung sa barangay, na-experience nyo ba napuntahan kayo sa mga bahay-bahay? Sir, opo. Sir, purga rin po. Purga din yung ginagawa or vitamins. Di ba? Yung iba. Opo. Okay. So, eto, discuss natin dito yung iba't ibang klaseng health services na baka hindi nyo alam, yung iba't ibang klaseng health services na ino-offer or ginagawa sa school tsaka sa community, which is a project ng ating government na dapat ay libre. Okay? So, yan. So, when you say health services, so it's a public service providing a medical care. And so, dapat maging aware kayo kung ano nga bang mga iba't ibang klaseng health services na meron sa school at saka sa ating community or sa mga barangay. So, pero kadalasan kasi yung mga barangay ay doon na lang pupunta sa school.
kung may pasok pa. Diba, ganun nangyayari kadalasan. May bihira na yung mga pupunta sa mga bahay. So, health program, so based in school and the community, it provides a venue for linking the resource in health and nutrition, sanitation, and education. So, let's see ano yung mga iba't ibang klaseng example niyan. So, health dental program. So, naka-experience ba kayo dyan sa ating barangay na nagkaroon ng dental health program? Hindi pa po. Hindi pa. So, kadalasan kasi yan, Hindi pa po. ay minsan ay sa mga sa student naman sa school kapag player lang kung minsan, di ba? Opo. So, Opo. minsan kasi merong mga program or iba simbahan or iba ay program na nagdo-donate ng dental health or dental check-up. Okay, yung Colgate kadalasan nagaganyan sila, nagbibigay sila ng libreng dental check-up. Rin po, yung parang nag-aano po sila program yung pagtutuli. Ayan, yung saan yun? Sabay na yan, di ba? Okay, sabay na yung Upland Project Tuli, tsaka yung minsan sa dental din. Okay? So, kadalasan, yan, extraction of milk teeth, giving prescription for toothache. So, ayan. So, then, number 2, ano kaya yung medical morbidity clinic? So, ano kaya itong ginagawa? Ano kaya yan? So, pakibaka sa ngayon, number 2, sino pa tatawag? Ako na lang, sir po. Sige, Kachilyar. Provide free medicine for simple health problems. Prescribed by medical practitioners assigned in community or school. Example include stomach, fever, cold, and colds. Okay, so sa school, sa mga clinic, so may mga libreng gamot dyan. Sa mga sa mga minor tawag dito, disease lang or iba't ibang klase mga sakit. Pero yung mga yung mga minor sa school, halimbawa yung mga stomach ache, pagsakit ng tiyan, yung mga lagnat, cough, tsaka colds, yung mga sinisipor, inuubo. So, sa school, may mga libreng gamot niya para sa mga estudyante. Pamilyar, alam niyo naman yan, di ba? Pero hangga't maaari, hindi kami nagbibigay ng gamot kasi nga ay hindi basta-basta dapat nagbibigay ng gamot kung hindi naman talaga yun yung sakit. Okay, how about dyan sa barangay? Sino na yung or sa pamilya nyo, sino na yung nakahingi ng gamot sa barangay? Meron na ba? Wala pa? Wala pang nakaka-experience sa makahingi ng gamot galing sa barangay or sa ating community? Wala pa naman? Okay, so eto, yung ating barangay at sa barangay mga kayo, merong libreng gamot dyan. Lalo-lalo na sa mga, yung mga nagme-maintenance, yung sa mga high blood, sa ating mga senior citizen. So, meron silang nakukuhang mga libreng gamot. Kung hindi kayo aware, so kung meron kayong senior sa inyong bahay, so, tanungin nyo kung nakahingi na ba sila or meron pa kasi silang supply na nakukuha supply ng gamot sa ating barangay o kaya naman sa ating munisipyo. So, meron yun. Yung tawag doon ay Medical Morbidity Clinic. Okay? Yung pamimigay ng libreng medicine or gamot. Okay? So, ayan. But, take note simple health problems lang. Hindi yung mga talagang ang mamahal ng gamot tapos yung matitinding mga sakit na tapos, hindi kaya provide yun ng ating government. Okay? Then number 3, child health care. So, ano naman to? So, pakibasa nga. Ako isa. Conduct immunization for children since their immune system is relatively This includes vaccines for measles, mumps, polio, and influenza.
Okay, so yun yung mga sinasabi nyo kanina na nagbabakuna, yung nagpupurga. Okay, so yung iba't ibang klaseng vitamins. So yan, yung yan ay under ng health, ng child health care. Yung pagpupurga, pag-injection, para sa pagbabakuna sa mga immune system, pagpapalakas ng immune system. So libre yan. Kaya, ito halimbawa yung measles, yung sa tigdas, yan. Okay? So ang dami ng ano na yung mga na-experience niyo yung bakuna? Ano na, yung mga na-inject sa inyong libre. Sir, yung sa breast cancer po. Okay, breast cancer, ano pa? Okay, so ayan, kung meron mag-o-offer ng school or yung barangay ng mga ganyang klaseng child health care, yung mga bakuna, vaccine, i-avail nyo. Kasi mahal yan pag binili or sa hospital kayo nagpabakuna. So medyo may mahal yun. Kaya nga lang nagkaroon ng issue nga. So ano yung issue dyan sa bakuna? Anong issue nun? Denmark siya. Okay, sa Denmark siya. Doon nagka-issue yan. Kaya yung ilang mga parent, ayaw nilang pabakunahan yung kanilang mga anak kasi natatakot nga daw kahit na hindi naman Denmark siya yun, parang ayaw na kahit anong palagyan. Okay? So hindi naman nila masisisi. Pero yung mga ganyan, yung mga subok na bakuna, so i-achieve nyo, sabihin nyo sa magulang nyo na ay i-avail nyo kasi sayang naman. Okay? So yun. Number 4, nutrition program. Okay, so ito, ano na mga kaya itong nutrition program na to? Sige, ay basa naman, diyan ba si Yekla? Okay, Yekla, ikaw naman, basa. Neil. Sir, ang number na po, sir? Number 4. But, gram. Okay, number 4. Timbang children mass is appropriate in their BMI, body mass index, in response to those who feel in category underweight. The community and school provides food supplemental throughout giving vitamins or 3 healthy snacks during recess. Okay, so ito, yung nutrition program. Ayan, so ayan, nag-iikot lang yung barangay, so may na-announce. So continue tayo. So itong nutrition program, ito yung pinagawa ko sa inyo, yung BMI. Okay? So meron ba din sa inyo naka-compute ng underweight? So meron ba nag-underweight sa inyo? So sino yung mga nag-normal weight? Sir, ako po. Sir, ako po. Okay. So, sino yung mga nag-overweight or pataas? Meron ba sa inyo? Walang nag-overweight? Okay, ito kasi yan ha. Actually, yung pinakompute kasi nyo, hindi pa talaga yun yung hindi pa yun yung ginagamit naming program kasi meron kami ginagawa dyan, kasama yung edad. Okay, yung computation namin yan. So, kapag meron kaming nakuha na underweight o yung sobrang baba talaga, so merong yung tinatawag na may program tayong ginagawa dyan sa school, yung feeding program. Ang kadalasang sinasama dyan sa feeding program is yung mga nasa underweight. Okay? Or yung nakalagay pa doon, yung parang wasted, yung parang ganyan. Then sa mga overweight naman or yung obese, meron din kaming program dyan. Ang program ng school natin dyan is yung mga iba't ibang klaseng exercise program. Halimbawa, magsusumba, ayan, ganyan. Okay? So, kaya importante yung pag-alam yung body mass index. Okay? So, ayan. Warming.
Ito ay yung pagpupurga. Okay. So, ayan. So, this is being done every January and July. So, National Deworming Month. So, ito ay project ng barangay, pero ang ginagawa naman ng mga barangay, pumupunta sa school at doon dine-deworm. So, nakapag-deworm na ba kayo? Nakapagpurga na kayo? Opo. Okay, so taon-taon yan. So, buti nga ngayon, swerte na kayo kasi ay capsule na lang iniinom niya, di ba? Or tablet. Yung dati kasi ang deworming ay kung saan nalabas yung mga bulate sa tiyan. Okay, minsan lumalabas sa puwet. Okay? Pero ngayon, maganda na ngayon mga gamot ngayon, tinutunaw na sa loob ng tiyan. Kaya kung minsan, pag inom nyo ng pampapurgang na tablet, hindi ko matanda yung tablet ba yung ininom nyo or capsule, parang mainit sa tiyan, parang sumasakot yung tiyan, di ba? So, yun. Yung kasi ay tinutunaw na sa loob ng tiyan nyo yung mga bulate sa tiyan. Okay? So, yung minsan, marami kami mga student na kapag nagde-deworm, sumasakit yung tiyan. Kasi normal lang yun. Okay? So, ayan. Goal of Department of Health. So, since nasimula pa lang naman yan, school feeding. Ang school feeding, ayan, after niya nung pag-compute ng BMI. Tulad nga sabi ko kanina, kapag sobrang baba nung inyong BMI, so ang school, meron kaming project or meron tayong project na school feeding program, which is pagbibigay ng, para malaman yung nutritional status ng student. So, kapag sobrang baba, so, ayan, nagpo-provide ng pre-healthy meals. So, ayan. So, increasing the attendance para nga hindi masyadong umabsent. Ang school feeding natin dyan sa school, ang tanghalian ng feeding program natin sa school. Lunch. Then number 7, medical check-up. Okay. So, ayan, na-discuss ko na ito kanina sa lesson number 4, yung medical exam. Okay, so yun na rin yun. Mental hygiene. So, meron na bang nakapag-mental hygiene sa inyo? Naka-undergo ng ganito? Wala pa, no? Okay, so provide center for adolescents. Ayan, suffering from problems like depression. Ayan, abuse and stress. So, ito yung psychological test na to or consultation. So, kadalasan yung mga psychiatrist naman yan. Okay? So, kung kinakausap nila yung mga tao, wala pumupunta dyan yung mga tao or mga tayo, kung sino sobrang depressed, yung mga naabuso o kaya sobrang stress. So, pwede silang humingi ng advice sa mga psychiatrists. Pero kung minsan sa mga barangay, so may mga tao doon na pwedeng kausapin. Okay? O kahit nga ibang mga kadalasan sa school, kapag merong stress or depressed yung mga student, so ang kinakausap nila yung kanilang mga advisors kadalasan. Ganun nangyayari sa school. Okay? So, ayan. And number 9, blood testing. O sino nakapag-blood test sa inyo? Meron na ba? Alam niyo ba, yung blood type nyo? Alam niyo kung anong blood type kayo? Hindi po. Hindi po. Bakit? Sir, bumaba lang po yung yung... Sir, yung tinutusok po ba yung daliri nun? Oo. Sir, yung bumaba lang po yung platelet. Sa dengue. Okay, so sa blood test, so bakit ba kailangan pang i-blood test? Paano bang kahalagahan ng blood testing? Bakit pa kailangan pa i-blood test? Sir, kasi po, minsan po yung mas marami na po yung puting dugo natin kesa sa pula. Okay, white blood cells. So, ang white blood cells kasi dapat to konti lang kasi yun ay hindi ako science teacher. Ang white blood cells kasi ito yung tumutulong sa ating immune system. Okay, kapag sumobra yung dumami yan, so pati yung mga good bacteria sa katawan, pinapatay nila kaya umihina. Okay? So ano pa, bakit natin kailangan ng blood test? So sabi nga dyan, blood testing, yan, to check and test the components of our blood.
Kung possible ba yan sa iba't ibang klaseng blood disorder or possible disorder or blood conditions like anemia or anemic. Maging anemic, leukemia. Ito, medyo mabigat itong leukemia. Sa dugo yan, cancer or bone marrow cancer na rin yan, nauwi sa cancer yan. Or iba't ibang klaseng blood infection. Kaya dapat, importante rin yung tawag nila CBC, complete blood count or blood testing. Okay? So, dapat alam nyo rin kung anong blood type nyo. Para pag may nangailangan, sa bagay, hindi pa kayo pwede. Dapat with 18 years old and up yun, pwede mag-donate. Then, number 10, pharmacy services. Ayan. Sabi nga dyan, delivers medicines to health centers for easier access. So, ito. Kapag meron, yung talagang gamot na mahirap hanapin, so pwedeng i-consulta yun sa mga, pwede magpatulong sa ating mga barangay, para madaling maka-access or makapili. Doon nila papadaanin yun sa barangay. Okay, so ayan, yung tatawag na pharmacy services. Ano pa ba? Okay, wala na. So ayan, yan yung mga iba't ibang klaseng health services na present sa ating school at sa ating community na libre na project ng ating government. Okay, so ayan. Then yun yung lesson number 5. So sige, punta na agad tayo sa lesson number 6 para mabilis tayo. Mamaya ko na-discuss yung mga sagutan nyo, ha. Diretso lang tayo sa number 6, sa lesson number 6. Ito, medyo maganda tong lesson number 6 natin. Kasi ito ay tungkol na sa inyo. Okay, so pakibasa nga, Morales, yung title ng ating lesson number 6. Justin? Development of self-awareness and coping skills. Okay, so development of self-awareness. Okay, self-awareness, sabihin tungkol sa inyo, sa atin. Then, coping skills. When we say coping skills, paano ba natin makakope o ma-overcome, malalampasan? Okay, so yung isang, mamaya discuss natin yan. So, okay. So, ito. Pakibasa. Ikaw naman. Hindi po ba si Raven? Torres. Yan po si Torres. Sige, ikaw na lang. Stephen. Wala yata yung mga tatawag ko. Mga i-absent ko yung mga hindi nasagot. Sige, ikaw na lang, Faith. As you grow, an adolescent like you may experience different changes physically, emotionally, mentally, socially, and spiritually. These changes may bring stress and anxiety if you do not know how to handle and cope with these changes. Okay, so nga, tulad na sabi ko kanina, normal lang yung mga iba't ibang klaseng pagbabago sa katawan nyo sa physically, mentally, emotionally, socially, and spiritually. So, kaya kung minsan, yung mga ganyang pagbabago ay nagbibigay ng stress or ng anxiety sa atin, sa inyo. Okay, kasi nga hindi kayo sanay sa mga pagbabago sa katawan, sa sarili, sa 6 na dimensions. Kaya kung minsan, nagdudulot yan ng stress at anxiety kung hindi natin alam kung paano ba ito i-handle or ma-cope. So, ang pagkakaroon natin dito ngayon is all about handling at pag-cope na iba't ibang klaseng stress. Okay? Or problem. Okay? So, parang sa science, may scientific method, di ba? So, ayan. So, ito yung iba't ibang klaseng. Ayan. Here are some of the coping strategies. Ayan, coping strategies. Para ma-solve yung mga problem. So, meron mga strategies dito daw. Okay? So, we have coping strategies that you can use in ordinary life situation. Okay?
So study the following coping skill or techniques and see how you can practice them. So we have number 1, positive problem solving strategies. So number 2 ay support seeking strategies. And number 3, positive reframing strategies. Okay, so ito, natanong ko na rin sa inyo to nung last time. Sino ba ang walang problema? Siyempre, lahat ng problema, di ba? Mababaw man yan or malalim na problema. So lahat ay may problema. Kapag ang tao ay nawala ng problema, siya na yung may problema. May problema sa pag-iisip yun pagka walang problema. Okay? So dito sa number 1, yung positive problem solving strategies or PPSS. So positive problem solving strategies. Ito ay number 1. Diba may problem kayo? Diba meron kayong problem? Kung ano problema nyo, para medyo mabigat yung problema nyo. Okay? Ayan. Number 1, be careful and study your action. Bago kayo gumawa ng step, dapat ay mag-ingat kayo at pag-aralin niyo mabuti kung ano yung step na gagawin niyo para ma-solve yung problem. And number 2, make a plan of action. Huwag yung basta-basta or tawagan nila ay huwag bara-bara. So dapat ay pagplanuhan niyo mabuti kung meron kayong step na gagawin para ma-solve yung pinakamabigat ng problema. Halimbawa, meron kayong kinakaharap nyo ngayon kasi lahat naman kayo may problem. So, ito gumawa kayo ng plano. Then number 3, look at the problem as challenge. Okay, huwag nyo masyadong problemahin although problema nga siya, pero tingnan nyo lang siya as challenge na kayang-kaya nyo lampasan. Then number 4, sige, habang discuss natin ito, isipin nyo yung pinakamabigat nyo naging problema or kahit problema nyo pa hanggang ngayon. Kaya isipin nyo yung pinakamabigat nyo naging problema or hanggang ngayon, kahit problema nyo pa rin. So sabi nga dito, number 4, be creative in solving the problem. So umisip kayo ng iba't ibang klaseng pwedeng maging paraan para ma-solve yung problem nyo. Be creative. Then number 5, come up with the different solutions the problem. So mag-isip kayo or gawin nyo yung mga iba't ibang klaseng sa tingin nyo ay pwedeng maging solution. Huwag sa isa lang. Magawa, nag-build kayo sa isa. So dapat meron kayong iba pang pwedeng itry na possible solution. So yung tinatawag na positive problem solving strategies. Okay? So ayan. Merong isang tip dito na sabi nga dito, yung isang suggestion sa problem, wag nyong iiwasan ang problema. Kasi pag iniwasan niyo yung problema, halimbawa may problema kayo sa isang tao, ang ginawa niyo, hindi niyo na kinausap kahit kailan. So pag ginawa niyo yun, ay hindi niyo na-solve ang problem. Kasi tinakasan niyo lang. So dapat ay face your problem. Then number 2, support seeking strategies or SSS or SS. Support seeking, ito yung paghingi ng tulong or support. Okay? So, ano nga ba ang lalaman nito? Talk to a friend who can do something about it. So, sa tingin nyo, isip kayo, sino nga ba ang sa tingin nyo pwede makatulong sa inyo? Okay? So, pag mag-iisip kayo ng tingin nyo, isipin nyo, alam nyo yung problema yan, nalapasan ito ni ganito. So, siya yung pwede nyo tanungin. Okay? Ask advice from responsible family members. Okay, so ayan. Siyempre, number 1 yan. Kaso nga lang, baka ang problema ay nasa family, di ba? So, sino yung pwedeng lapitan kapag pag-family nyo na mismo yung problem nyo? So, tingin nyo, sino yung pwedeng lapitan? Kaibigan. Kaibigan. Okay. Magulang. Magulang lang. Okay, but be careful dapat yung kung sino man yung lalapitan nyo ay dapat yung responsible naman. Number 3, talk to someone to find out more about the problem. So ayan. So yan, pwede kayong mausap na sa tingin nyo ay parang ito ay number 1. Okay? So ayan. At yung number 3, halimbawa may problem kayo tapos meron kayong kakilala na napagdaanan na yung ganong klaseng problem. So, siya yung kausapin nyo ng kausapin. Kasi siya yung may tutulong sa inyo.
And number 4, look for someone who will sympathize with you. Yung makipagsimpatya. Hindi yung tingin nyo makakatulong sa inyo. Okay? So, ayan. And number 5, pag wala talaga, wala na kayo sa tingin nyo ay walang friend, walang kung sino man, walang yung pamilya nyo, hindi makatulong, kasi sila mismo or friend nyo, wala na rin kayo makuha hindi na rin kayo makahingi ng advice or malapit ang kaibigan or kapatid. So, seek for professional help. Ano ba itong professional help na to? Ito na yung pwedeng teacher. So, pwedeng barangay official, pwedeng police, pwedeng DSWD. Kaya sila yung mga pwede nyong hinga ng tulong or support. Kapag wala na kayong malapitang friends or family, so yan, seek for professional help. So yun yung support seeking. And yung self-talk. Positive reframing, yan, from the title itself. Positive reframing. Ito yung ginagawa mo, pinapalakas mo yung loob mo. Okay, so pakibasa nga yung self-talk. Shara? Lorraine? Self-talk is a way to help you change your thoughts. Here are some self-talk statements that you can use as coping skills. These statements are useful when you are under stress or facing a challenge problem. Okay, so self-talk. Hindi naman ito yung self-talk na kinakausap ng sarili niyo. Iba naman yan. Baka mamaya makita kayo, kinakamusta yung sarili niyo. Hindi ganun yun, ha? Iba, baka pagkamalan pa kayong kakaiba na yun. So self-talk, when say self-talk, ito yung parang binabago niyo lang yung pag-iisip. Sabi nga dyan, change your thought. Okay? So, halimbawa ay, kumbaga parang pinapalakas niyo yung loob niyo. Okay? So ito ay, these statements are useful when you are under stress. Yan, stress or facing different challenges or problem. So ito yung mga pwede nyong sabihin. Okay, sa sarili nyo kapag ito, iba't ibang klaseng situation. Halimbawa, ito number 1, when you are preparing for a stressful situation. Okay, so halimbawa, haharap na kayo sa isang problem. Ano yung pwede nyo sabihin sa sarili nyo? Kaya mo to. Yeah, kaya ko to or kaya mo to. Ano pa? Malalampasan ko to. Malalampasan ko to. How about ikaw, Jasmine? Tingin mo, ano sabihin mo sa sarili mo? Ko to. Kaya ko to. Ano to? So, let's see kung ano ba yung mga pwede pa. I know I can do it. So, alam mong kaya mo yan. Parang ganun. It's easier once I get started. Kapag simulan ko na, madali na. What exactly I have to do? Ito yung talaga yung dapat gagawin ko. Parang ganyan. Tomorrow, I will be through it. So, bukas, so gagawin ko bukas. Parang ganyan. Then, I have succeeded with this before. So, nagawa ko na dati. Yun, so, parang ganyan sabihin sa sarili nyo. Then, I won't entertain negative thoughts. Ayan. So, maging optimistic. So, ayan. Ano pa yung mga sinasabi nyo sa sarili nyo? Pagka ganyan, tingin nyo harap na kayo sa problem. Pero pa ba kayong iba? Matatapos ko to. Tapos ko to. Tiwala lang. Tiwala lang. Okay? So, ilan? Yan yung mga pwede nyo sabihin sa sarili nyo. Then, ito naman. When you are facing, ito, nasa harapan nyo na mismo yung problem. Hindi yung harapin pa lang ito, andun na kayo mismo sa mismong problem. So, ano yung mga pwede nyo sabihin sa sarili nyo? So, ito, tingnan natin, ha? I can do this. So, parang ganun din. So, tapos ko to. I can only do my best. Okay? So, yun. I can ask somebody for help. Okay? So, tama rin naman. If I get nervous, I'll take a deep breath. So, hinga lang ng malalim. Then, ito sumunod. If I feel tense, ako yung nervyos, I'll do my coping exercises. So, ito nga ginagawa natin. It's okay because it's okay to make mistakes. No one is perfect. So, yun. I won't rush. Okay? Hindi ako magkamadali. So, take it slowly, step by step. So, relax. It will end. Tapos din. Take a deep breath. So, hinga lang ng malalim. So, ayan. Ito, sabi nga niya, Lord Allah, so help me. So, ayan, Lord or Allah, help me. I can always call someone. So, ayan. Pag nandun kayo sa mismong problem, ano yung nasasabi sa sarili nyo? Meron pa kayong ibang nasasabi pa?
Matatapos rin to, kaya ko to. Tapos rin, kaya din. Okay? So, ito, tingnan natin iba pa. When you are coping with fear, kapag natatakot kayo, naman, ano yung pwede nyo sabihin kapag takot kayo? Kayo, in idea, kayo, ano sinasabi nyo pag natatakot kayo? Sa umpisa niya, Ha? Ikaw, Peho, ano yung sinasabi mo sa sarili mo pag natatakot ka? Relax lang, self. Relax lang. Okay, ikaw, ikaw buhay. Dave. How about Ivan Narcososa? Sir, relax rin lang po ang Relax akin. lang din. Ito, yung mga iba't ibang klase pa. So, I'll survive this. So, makakalampos ako dito, makakasurvive ako dito, ganun. Take a deep breath then, okay? So, Lord or Allah, so help me. I can always call for someone. So, ayan. Ako natatakot. Ayan, so congratulations na. Okay? Halimbawa, nakatapos na kayo or naka-overcome nyo, nag-success kayo. So, walang masama i-congratulate yung sarili. Okay? Nanalo kayo sa laro. So, I did it. So, I did it well. So, next time, next time, I don't have to worry much. Or I've got to tell this to or kung kayo naman sa friend. So, kapag halimbawa, nag-failed kayo or nabigo kayo sa isang bagay, ano yung pwede nyong gawing self-talk doon? Diba, talo kayo. So, okay lang yan. So, ano pa? Bawi na lang next time. Bawi na lang. So, yung mga sinasabi nyo, kapag kayo ay natatalo, so yung kadalasan or failed. So, yan. So, yun. Yung mga iba't ibang klaseng ito, yung mga coping strategies. Yung positive, so wait lang. So, positive problem-solving strategies. Ito yung kaninang 1 to 5. Okay? So, yung support-seeking strategies naman, ito yung mga pwede nyo lapitan. Then, positive reframing, ito yung self-talk. Okay? So, ayan, yung mga pwede nyo gawing iba't ibang klaseng coping strategies kapag meron kayong problem. So, ayan, okay na. Yung lesson 1 to 6 o 4 to 6. So, ngayon, ito na yung mga gagawin natin. So, wait lang. Buksan ko lang yung mga sasagutin nyo. Siguro to ay Wednesday ko ipopost. Bukas. Papakita ko lang yung mga gagawin. Pero gagawin ko pa kasi ito sa Google Forms. Wait lang. Tapos na ba yung learning task 1 to 4 sa health? Baka hindi pa nagagawa yun, ha? Yung tapos na doon sa learning task 1 to 4 sa health. Ako po. So, hanggang 4 pa lang yun. Ito, yung learning task number 5. Number 5 to, ha? Number lang ako nalagay. True or false lang, napakadali lang. Nababasa niyo ba? Okay, so try nga natin itong So number 8, pakisagot nga yung number 8. Obar, pakibasa, tsaka pakisagot. Lance. Number 8. Nawala si Lance. Sige, ikaw na lang, Liberal. It is very important that you are Number 8 na, number 8. Ay, number 8. Number 8 lang. Scoliosis affect boys more than often. More often. Okay, so true or false? False po. Bakit? Madalas po sa babae na nangyayari. Okay, so hindi ko sabi kung tama or mali, ha? So how about
Si Dyson. Pakibasa, tsaka pasagot yung number. Number 4. Dyson, Ayesa. Don't wait for your health problem to get worse. True po. Okay, so yung pain po bang lumala? So, don't wait. So, ayan. Then, learning task number 6. Ganito yung makikita nyo doon. Ayan. So, sa column A, so, matching type siya. Match the function. So, kasi may iba ito pag nilagay ko sa Google Forms pero ganito yung magiging question dyan. Halimbawa, ito, check for a certain disease or for certain diseases and condition. So, i-identify nyo kung anong health service yun. Okay? Ito kaya ang number 2. Provide free medicine. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Anybody? Ano kaya ang health service yun? Yung nagbibigay ng free medicine. Di po. Number 2, number 2, tinatanong ko ha. Walang nakasagot. Number 2. Sir, pharmacy. Jasmine. Pharmacy services. Pharmacy services. Sir, medical morbidity clinic. Okay, so sige, open question yan. Hindi ko masabihin yung sagot. Kasi yan ay sasagutin nyo sa Google. Ilalagay ko sa Google Forms. How about itong adolescent counseling centers? Ano kayang doon, health service ang ginagawa kung nagka-counseling? Mental hygiene. Mental hygiene ba yun? How about itong check the intestinal worm, number 8? Deworming. Ang letter yun. Ang letter number 8. I. Letter I. Deworming. So, ayan. I, deworming. So, bahala na kayo dyan, ha? So, tingnan natin itong learning task. Dapat pa number 7. Dito naman, natin pagpipilian nyo. Ikawasipin nyo lang yung anong coping skill or strategies yun. Pipilian nyo yung positive reframing or PR. PR na lang nilalagay. Kapag SS naman, support seeking. Diba tatlo yun. Kapag PPS naman, positive problem solving strategies. So, i-edit pa natin kung saan siya papasok dyan. Kung sa discuss natin ng huli. Sa lesson number 6. Ito. Seek help from a friend. Saan kaya siya? Sa tatlong yan. DPS. SS. May sabi ng PPS, may sabi ng SS, o kaya ang tamang sagot. So, hindi ko bibigyan ng tamang sagot pa, ha? Ito kaya number 2. Think that every day you grow stronger and stronger. PR. Okay, so may sabi ng PR, may ibang sagot. So, PR ang sabi. Meron ba ibang sagot? So, how about ito? Ito number 8. Halimbawa. Think that it's okay. Think that it's okay to make mistakes. No one is perfect. PPS. DPS. PR. PPS. PPS po. Ayan, may sabi ng PR, may sabi ng PPS. Sila may sabi ng PPS. Sila may sabi ng PR. PPS po. Sila may sabi ng SS. PPS. So, yung lesson natin mamaya, kanina,
i-post ko to sa ating Google Classroom bukas para ma-check nyo, ha? Para ma-check nyo yung lesson natin. And then, ayan, yung malaki ito. Yung panghuli, iba na lang gagawin ko, hindi na ito. Sabi ko bukas GC. Okay, so itong learning task number 9, hindi ko muna ito, number 8 pala, gagawin nyo lang doon. Hindi make a wish, iba gagawin ko, babagawin ko. Yung last learning task sa health, learning task 8, ang gagawin nyo doon, i-indicate nyo, susulat nyo yung inyong biggest problem. Yung pinakamabigat nyong naging problema. Ano yun? Pwede nyo ikwento, pwede nyo isulat, pinakamabigat pinakamabigat yung napagdaanan or napapagdaanan, i-state nyo. Okay? Then, pangalawa doon, i-apply nyo anong possible solution ang pwede nyong gawin. Okay? So, dalawang parang dalawang paragraph yun. I-state nyo kung ano yung problem nyo. Then, sa another paragraph, nakalagay doon yung possible solution na pwede nyong gawin. Okay? So, yun. So, bukas na magpo-post sa Google Classroom. Okay? So, ayan. So, meron pa bang tanong? Wala na po, sir. Okay. So, wala na. So, ayan. Sige, pwede na tayo mag-click. Okay na. Tapos na. Kailan nyo po yun sa classroom, sir? Bukas. Gagawin ko pa sa yun. Lilipat ko pa sa Google Forms.